Itong ikasampu ng Hulyo, opisyal nang naupo si retired General Dionisio Santiago bilang bagong chair ng Dangerous Drugs Board o DDB. Ito ay matapos alisin sa pwesto si Benjamin Reyes dahil sa pagkontra nito sa ibinigay na bilang ng Pangulo ng drug users sa bansa. Para talakayin ang usapin ng droga, makakapanayam natin live si DDB Chairman Dionisio Santiago. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga, Cara and Howie, and sa ating mga televiewers. Okay, sir. Nung kampanya po para sa 2016 elections, kayo po ay tumakbo sa pagkasenador at sinabi niyo po mismo sa aming programa na naniniwala kayong kaya ni Pangulong Duterte na masugpo ang problema sa droga sa loob lamang ng 6 na buwan. Ngayon po, umabot na po ng 1 taon ng Pangulo sa pwesto pero patuloy pa rin ang problema sa droga. Ano pong masasabi niyo dito, sir? Alam mo, nung sinasabi ko yan, dahil may mga problema na alam ko parang may problema sa leadership. Nung makasama ko sa kampanya si President Duterte, nakita ko yung determination niya, saka yung talagang very passionate siya against this illegal drugs. Nagkatapat na pareho kami ng kampanya. And of course, as a former PDEA chief and prison director, alam ko na kayang i-approach yung problema. Hindi mo naman magiging totally mai-eradicate yan. Pero at least nung ako nakaupo, I was able to stop it. Na-limit ko. At may kulang na capability and mga support system na merong hindi nakaabot sa akin. Nagkaroon ng mga TARP war and everything. Pero with this president, I was confident na isang kumpas niya gagalaw lahat. And sa totoo, nung bandang huli, nakita ang extent ng problema na talagang napakalaki. At nakita, hindi pa kasi na-correct yung ibang mga problema. Pero yung 6 months, talagang ako mismo medyo nag-aalanganin ako doon, ano? Pero yun nga, bandang huli naman nagkaroon ng adjustment ang ating presidente dahil yung magnitude nakita niya hindi ganun kasimple to the extent na umabot nga sa martial law declaration na makikita mo na kung hindi niya ginawa yan, hindi na talagang masusugpo. Yung mga nasusugpo ngayon, noong time namin hindi namin kayang gawin. Kaya nakita ko, sabi ko, with this president, kung siya manalo, talagang it will become yung from possibility, it will become a probability, ano? And ngayon, ang effort, tuloy-tuloy. And dito, pag upo ko as the new DDB chairman, we will make the necessary adjustment to facilitate, ano, yung realization. Although nawala na tayo sa timetable, ano, na supposed to be 6 months. Yeah. Okay, for the record, sir, bilang bagong chair ng Dangerous Drugs Board, ilan ba talaga ang bilang ng illegal drug users sa bansa? Sa ngayon, tama si President doon, nasabi niya, talagang dapat itong pinag-uusapan namin before this interview, dapat may isang repository lang na impormasyon Lahat ko hindi, ngayon nagko-complicate ang figures. Tama si Presidente, yung ground worker ang kunan mo ng data. Ang ground worker natin, yung sa law enforcement, ang police, saka ang PDEA. So, nung sabi niya, binigay niya sa PDEA, tama yan. Pero ang PDEA, yung figures nila, as the chairman of the board, ibabalidate namin as a board. Kasi meron ding rehabilitation base So, pagko-compare natin yan, and may mga, anong tawag dito, scientific means to approach. Kakargahan mo noong practical situation on the ground. Dahil pag nagsasurvey ka, it does not necessarily follow na you cover everything Minsan yung ating sample data, yung sample natin is not enough to capture yung talagang real pictures pati doon sa grounds. Minsan limited ang ating sample Okay, sir, kinuquote kasi kayo ni Pangulong Duterte na may 3 million drug users sa bansa. Saan po galing yung 3 million na yun? Actually, nanggaling yan sa Dangerous Drugs Board
nag-enlist sila ng services na isang survey company, ano? Yung survey company na came out with the figures. Yun ang kinu-question ko. Saan ba nanggaling ang data? Anong sample na ginamit? Pero ngayon, talagang to come out with an accurate count, kakausapin namin ng PIDEA, sila naman ang bahala sa ground, ano? Pagkatapos magko-compare kami, ang gagawin namin computer-based to, that is part of the trust. Computer-based para lahat dadaan sa database ng DDB para hindi magkalis, para isang voice na lang ang panggagalingan ng figures. Ngayon, I cannot give the exact figure, pero I would refer to the figures of PIDEA na sinabi na 4 million. Hindi akin yung 4 million, I would like to follow their figure, their numbers. Okay. Sa tingin niyo po, bakit po kaya dumami yung sinasabing vigilante killings ng mga drug user at pusher nung umupo ang Pangulo? Hindi, nangyari yan nung bago pa siya umupo. Actually, noong nagkakaroon na ng trending, parang siya mananalo, na sabi ko, hindi na ma-stop to. The trend towards Duterte presidency na to. If you will take note, nagkaroon na ng ganyang mga killings na hindi mo malaman kung anong reason before he sat down as president. Yeah, pero parang tila mas marami po ngayon. So, maraming haka-haka. Parang nagtuloy-tuloy. Ano? Yun ang nagiging question na siyempre kami naman sa chairman of the Dangerous Drugs Board, in cooperation and coordination with the other instrumentalities kagaya ng PIDEA, pag-uusapan namin dahil may ibang component naman ang anti-drug campaign. May ibang component. We would like to put emphasis din doon sa other components ng campaign. Pero nung kontra ako sa Tokhang, only to find out, just yesterday, naka-receive ako ng message complaining about our city of Navotas. Nagkaroon ng itigil because ang understanding ko, Tokhang was declared parang may illegality. Mukhang pinatigil yan, pero nung matigil daw, ngayon, lumakas na naman ang droga sa Navotas. So sabi ko, teka, we have to review and maybe we will have to medyo i-fine-tune yung Tokhang in such a way that yung killings will be minimized. At of course, yung identification, saka pag-finding out kung ano talaga yung killing niya. Is it political? Is it really drugs? Is it government or private group? Mga vigilante killing. Yung vigilante in the first place, pag sinabi yung vigilante, hindi naman government inspired yan May mga nag-i-initiative na lang without the sanction of government. Ang problema, may mga gumagamit din ng maskara pagkatapos ginagaya ang uniforme ng law enforcement people. Alam niyo naman, it has been, pati nga NPA, nagdadamit ng military, kaya may mga detachment kaming nadadali because akala ng mga detachment, kakampi, pero eventually we find out na natanggalan na kami ng armas, may namatay na sa amin. So, ganon lang yan. Paulit. It's a cycle. It's a technique used by practically everybody who wants to evade the law and put the blame on government. Alright. Sir, inirekomenda po kayo ni Justice Secretary Aguirre bilang bagong Bureau of Corrections Chief. Tatanggapin niyo po ba ito sakaling ibigay sa inyo ng Pangulo ang posisyon? I'm just a good soldier. Una-una, I did not ask for the job. Nagulat na lang ako recommended. After that, the good secretary called me up and informed me. Ang sabi ko, sana, kung given the opportunity, I'd rather stay in my job dahil as chairman ng Dangerous Drugs Board. And if there will be no constitutional or legal provisions that will be against it, kung po pwede mag-concurrent ako because I think I will be more effective handling the two positions. Because yung ating PIDEA cannot go directly yan sa, sa bureau. Dadaan siya ng maraming channel.
Kung ako nasa bureau, pagkatapos ako nasa board, po pwede akong directly mag-connect doon sa different agencies of government. It will be efficiency-wise. I do not want to handle two positions just to be designated as the head. Gusto ko yung efficient talaga, yung maximize ang ang aking effectiveness. Pero dito, sabi ko, as a good soldier, I leave it to the president. Kung saan niya feeling na makakatulong ako, pag nag-decide siya, I'll just do it. I'll just say yes and do the job. Okay, maraming salamat po sa inyo. Dangerous Drugs Board Chairman Dionisio Santiago. Thank you, sir, for your time. Thank you, Kara and Howie. Thank you very much. Good morning.